Daw po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po. Narinig po ba? So, ay po. Siguro natatanda nyo, last na nagturo ako, napabilis ano. Pero nakakalimutan kong sabihin sa inyo last Sunday na magdala kayo ng biskwit kasi baka mag-overtime tayo ngayon. Okay lang po ba? Hindi. Kung saan tayo dadali ng Holy Spirit kung hanggang anong oras. Yun ang ngayon natin. So, salamat po. Sige po, tayo ay manalangin muna bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pumikit po tayong lahat. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami mag-aaral ng iyong banal na salita. At sana po, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom, ng talino para maibahagi ko yung banal na salita ng maayos. Buksan niyo po sana yung puso ng bawat isa sa amin upang maramdaman nila at ito'y alam namin na magagamit ito sa amin pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na kaming mga ama ng tahanan. Ito'y talagang mabisa para sa aming mga anak. Ganon din po, Lord, sana bigyan niyo kami ng magandang koneksyon na hindi po sana magloloko yung aming internet connection. At ganun din po yung mga kapatiran na wala ngayon sa oras na to, siguro po may dahilan kung bakit wala sila, Lord. So Lord, salamat po at ako po ang instrumento na ginamit ninyo at bigyan niyo po ako para ma-share ko ng maayos itong pag-aaral nito. Amen po. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Sasalamin na po ako. Ano? So yung topic po natin, nandun pa rin po tayo sa team natin na taste and see, parang nahihila to. That the Lord is good. So, recap lang po, nung last Sunday, ano po yung tinuro sa atin ni Pastora. Hindi na po yung mga nakaraan, yung last Sunday na lang, para madaling matandaan. So, Pastora, Ate Norma, ano yung topic natin last Sunday? So, sige po, yung pong last Sunday, yung Our God Defender. So, ang ating dakilang tagapagtanggol. Hindi po yung si Tanggol sa Batang Quiapo, kundi po si Lord, yung po ang ating tagapagtanggol. So, yung main verse po na bigay ni Pastora ay yung sa Acts 1:8. Basahin ko po sa Tagalog, ay sa English. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sa Tagalog po, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, introduction po lamang bago tayo mag-umpisa dyan. Minsan napakadali pong magsabi na ang kabutihan ng Diyos, lalo na kapag tayo ay may magandang trabaho, may magandang buhay, walang sakit yung mga anak natin, napakadali pong sabihin na ang bait ni Lord sa atin. Pero minsan dumarating yung time na, lalo na yung may mga problema, yung may mga na nakakaranas ng hirap, sasabihin natin na, Lord, ba't ganon? Maniniwala naman kami sa inyo, ba't kami dumaranas ng ganon, di po ba? So, ang kailangan lang po dyan yung power ng ating Diyos.
Sabi nga po sa Efeso 1:18-19, bago po yan, nanalangin si Pablo na linawagan ng Diyos ang iyong isip upang malaman ninyo kung gaano kalaki ang kapangyarihang ginamit niya sa atin na naniniwala. Hindi po sinabi doon na makita ang kabutihan ng Diyos. Ito po ay gawa ng Espiritu Santo na sumasa atin. So yung pong power ng Diyos, yung power ng Espiritu Santo ay napakahalaga po sa atin, di po ba? So ngayong umaga po, tanong po, kailan natin makita ang kabutihan ng Diyos para sa atin? Hindi po yung positive lang. Minsan kasi, yung malakas tayo, kaya nating magpuri sa Panginoon, pero kailangan po natin yung power ng ating Panginoon, di po ba? So, sabi nga po, sa 1:8, bago sa Tagalog po, yun po, subalit tanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, bago po umakyat si Jesus sa langit, hindi niya sinabi sa mga alagad na mag-aral kayo. Hindi niya sinabi na mag-ipon kayo ng maraming resources. Sinabi niya, ang kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo ay kayo ang magiging saksi ko. Di po ba? So, pansinin po natin na ang huling bilin ni Jesus bago siya umalis ay hindi tungkol sa programa, kundi sa power, yung kapangyarihan galing sa Espiritu Santo. Amen po ba? So, isa pa pong verse na naka-join po sa ating pag-aaral ngayon ay yung Efeso 3:20. Sabi po dito sa English, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So, naka-highlights po yung to do immeasurably and His power that is working within us. Sa Tagalog po, para madali. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So, ano po ibig sabihin nun? So, sabi po dun sa Efeso, meron po kasi akong mga ano dito, yung power po na nanggagaling sa atin, ito po ay para saan at paano ito nagaganap sa buhay natin. So, yung pong topic natin ngayon na bubuksan natin ay yung tignan natin sa mga punto na kung kanino ang power na to, para saan ang power na to, at paano ito kumilos sa ating buhay. Amen po. So, yan po kaya niyo po bang umakyat sa ganyan? Sa bundok Kami hindi na kasi meron naming mga bakal sa likod. So, yung po ang topic natin ngayon, taste and see God. Tignan at lasapin ang kaluwalhatian ng God, ng ating Panginoon, our powerful enabler. Ano po ba yung enabler? Yung parang makapagbigay ka ng kasiyahan sa ating Panginoon. Ano po ba? So, lasapin at tignan ng Diyos ang ating makapangyarihang tagapagbigay kakayahan. So, yung mga bata-bata po, siguro kaya pa yung umakyat. Yung mga hacker na kaya po nila. Pero tayo po, siguro hindi na. Brother Dante, kaya pa ba dyan? Wala na, sa bundok. Yan po yung ibig sabihin ng enablement. It refers to the empowerment and equipping of believers by God to fulfill His purposes and to live a life that reflects His will. Sa Tagalog po, yung ito ay yung pagbibigay kakayahan. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay kapangyarihan at pagsangkat ng Diyos sa mga mananampalataya
upang matupad ang kanyang mga layunin at mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kanyang kalooban. So yun po ang ibig sabihin ng enabler. So meron po tayong 5 pointers na pag-aaralan. Yung una po, power to love like Jesus. Malayo po, hindi ko gaano nakikita. So kapangyarihan to love like Jesus. Kapangyarihang magmahal tulad ni Jesus. So paano po kaya yung paano kaya tayo magmahal tulad ng ating Panginoong Yesus? Sa paanong paraan po kaya tayo? So marami pong paraan, pero ang the best way po na pagmamahal o pagmamahal sa ating Panginoon ay yung halimbawa, power to love. Power to love like Jesus. Sabi po dito sa verse po na 15:12, my command is this, love each other as I have loved you. So, alam niyo po siguro, love each other. Mahalin po natin ang bawat isa, gaya po ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun po sa Tagalog. Halimbawa po sa family, minsan, hindi natin maiwasan yung may samaan ng loob, di po ba? Minsan hindi nag-uusap, minsan sa mga kamag-anak. Yung natural response po doon, minsan ang gagawin mo, yung bawa sa FB, tinitira ka niya, hinahanap ka niya. Excuse my word po na tinitira. Halimbawa, sa FB, sinisiraan ka niya, tapos natural response, ibablock mo siya, di po ba? Ganun ang gagawin natin. Pero yung power to love para sa ating Panginoon ay hindi po ganun ang dapat gawin. Kausapin mo siya. Tapos kung ano man yung problema, para magkaayos kayo. Tapos baka hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, basahan mo siya ng mga Bible verse. So sa ganung paraan po, ang Diyos, tayo po ay parang katulad na rin na yung pagmamahal po na katulad sa Panginoon, dapat po ganon din ang gawin natin. Huwag po tayong gumawa ng, kung anong ginawa niya sa atin, gagawa rin tayo. Hindi po maganda yon, hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon, hindi po ba? Amen po. O kaya sa trabaho naman, yung iba, halimbawa, sinisiraan ka ng kasamaan mo sa trabaho, tapos nagsisip-sip siya sa boss, tapos na kung ano-ano yung sinasabi. Pero yung natural response na minsan gagawin mo doon, sige, sasabihin mo, may araw ka rin sa akin. Gagantihan kita. Pero yung power to love na katulad kay Jesus sa ating Panginoon, ay hindi po ganun ang dapat natin gawin. Pag-pray natin siya, tapos kung may mga, halimbawa, baka may problema siya na sa buhay niya, halimbawa, may na-encounter siya, kaya siguro nagkakaganon. Baka matulungan natin siya, kausapin natin siya ng maayos, tapos palinawagin natin siya, turuan natin siya. So yun po ay kinakalugod ng ating Panginoon, kaya po dun sa power to love Christ, o yung ating Panginoon, dapat po ganon yung mangyayari sa atin. Minsan, sa church din, nangyayari yun. May yung halimbawa, hindi kayo may samahan kayo ng loob, di po ba? So, madaling kausapin sa pamamagitan ng yung kababaan loob. Sabi nga, huwag kang magmatigas. Tayong nakakilala sa ating Panginoon, dapat lagi tayong mababa. Di baling mababa, tapos pataas. Huwag yung mataas ka na, tapos bigla kang bababa. So, hindi maganda yung ganun. Di po ba? Sabi nga ni pastora niyan bawasan mo yung di po ba na words mo, sabi niya. So, siguro po, mannerism na lang yun pag So, meron pa pong additional verse na binigay sa atin ni pastora, yung 1 John 4:7, sabi po,
Dear friends, let us love one another. Parang yung kanina po, love each one another. Everyone who loves has been born of God and knows God. Sa Tagalog po, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, kita po natin, no? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya po, pangatawanan natin, tayo po ay sundin, pagbulayan po natin itong salita ng Diyos na to, na mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Imagine, hindi pa natin nakilala ang ating Panginoon, tayo kilala na, inibig na tayo. Di po ba? Amen po? So, yun po, yung sa number 1. At dadako po tayo sa number 2. Pointers 2 po. Power to obey God's will. Kapangyarihang sundin ang kalooban ng Diyos. Sorry po, bakas pala. So, sabi po sa Filipos 2:13, for it's God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sa Tagalog po, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, dito po, ang naka-highlights po dyan yung naisin at gawa. Yung po yung naka-text po, highlights doon sa verse na to. So, yung naisin po, yung kalooban ng Diyos. Binabago ng Diyos ang gusto ng puso mo. Dati, halimbawa, yung matigas ang puso mo, ngayon binabago na niya. Yung ayaw mo noon, ngayon gusto mo na. Yung po yung naisin na ibig sabihin doon. At tapos, yung isa po, yung gawin, yung kalooban ng Diyos, yung isagawa. Isa lang, yung binibigyan ka rin niya ng lakas para isabuhay mo yon. Yung po yung power to do. So, di po ba sinabi ni Pablo na kayong mga tao, piliin ninyo sa sarili nyo na sumunod. Ang sabi niya, ang Diyos ang kumikilos sa inyo. So, kaya po ang pagsunod sa Diyos ay hindi produkto ng willpower. Produkto ito ng kapangyarihan na gumagawa sa loob mo. Kaya, kung wala pong power na ito, dalawa lang kung saan tayo mapupunta. Yung sa legalism at sa burnout. Yung magsusunod ka ng walang puso, sumusunod ka ng walang puso, o kaya yung susuko ka na at pagod ka na. So, halimbawa po dito, let's say na sa umaga, yung mag-a-alarm ka ng 6 o'clock. Tapos, nung mag-alarm na galit ka, pinatay mo pang ganon. Sabi mo, maaga pa, matutulog pa ako. Minsan nangyayari yan sa atin, di ba? Pero, nung napuspos ka na ng Holy Spirit, minsan nauunahan mo na yung alarm mo. Ako, sa out of 10, pag nag-a-alarm ko, siguro, isang beses lang o minsan wala pa. Lagi kong nauunahan yung alarm. Minsan nga, pag alas 3 sa pag Monday, dahil sasabay si Pastora, mag-a-alarm ako ng 3 o'clock, 2:30 gising na ako. Hindi pa ako naunahan ng alarm clock kahit pag nandun ako sa apalit. Kaya, amen po. Kaya kapag napuspos ka ng Holy Spirit, binabago na lahat yung mga nakaugalian mo dati. Kaya, yun po yung power to want na sinasabi. Yung gusto mo kausapin, dahil gusto mong maagang gumising, gusto mong kausapin si Lord. Bigay mo sa Kanya yung araw na, Lord, kayo na po ang bahala sa araw na to. Inaalay ko na po. Basta lahat ng gagawin ko, kayo na po ang may control sa aking buhay. So, yung po, yung
upang iyong naisin at isagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Hindi na po ganong mabilis ngayon, baka mabot tayo sa tamang panahon, ay tamang oras. At Tessie kasi sabi noon mabilis daw, kaya steady ka lang dyan. Baka mainip si Kuya Adler paghintay sa'yo mamaya. Hindi pa kami tapos kamo. Okay lang. Halimbawa, isa pang example, yung sa trabaho mo. Minsan, nangyayari to na, halimbawa, gipit na gipit ka, pero minsan, na-i-impluwensya ka ng mga kasama na may pagkakakitaan, pero illegal. Sasabihin nila, sige, try lang, one time lang naman Total, kailangan natin yan. Pero pag pumasok sa'yo yung Holy Spirit, sasabihin sa'yo, anak, hindi yan ang plano ko sa'yo. Basta magtrabaho ka, kung anong nararapat, at ako ang bahala magsusustain sa mga pangangailangan mo. Di po ba? Amen po? So, ganun po yung sa pointer natin sa number 2. Minsan, yung pagbibigay din ng yung sa mga ikapo natin. Minsan, nahihirapan ka dahil mas kailangan mo. Pero, nakakapagbigay ka, nagtataka ka, nakakapagbigay ka. Yung presensya ng Diyos pagkatapos nun ay parang nagiginawaan ka. Minsan, may mga blessing na dumarating sa'yo na hindi mo inaayaan, na hindi mo inaasahan. May mga tutulong sa'yo. So, mas mapalad po yung mga, sabi nga sa Gawa 20:35, mas mapalad yung nagbibigay kesa sa tumatanggap. Amen po. Basta kapag pagod ka ng sumunod, huwag mong pilitin lang ang sarili mo. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, gusto kong sumunod pero wala akong lakas. So, ang Lord ang kitilo sa iyo sa Pilipos 2:13. Kasi ang power to obey ay hindi reward sa mga mababait. Ito ay regalo sa mga umamin na kailangan nila ang Diyos. Amen po. Mabilis po ba? Kaya pa yan. Makukuha natin yung sakto. Power to please God. Kapangyarihan, kalugdan ang Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng kalugdan? Yung bang parang makapagpapasaya ka, mapagbigay ka ng kasiyaan sa isang tao, di po ba? Lalo na sa ating Diyos. So yung verse po dito, yung Colossians 1:10. Sabi po, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So, sabi po, you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Tagalog po, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Amen po. So, ano po ba ibig sabihin ng power to please God? Yung kalugdan. Ito po ay isang salitang Grego, sa kahulugan ay aresko, ibig sabihin, kaaya-aya, magbigay ng kasiyahan sa isang tao. So, hindi ito tungkol sa pagiging perfect mo sa tanggapin ka ng Diyos. Imagine, tanggap na tayo ng ating Panginoon noon pa. Hindi pa tayo kilala, hindi pa natin siya kilala, tanggap na tayo. Ang punto dito ay yung paano ka mamuhay ng nagbibigay kasiyahan sa ating Panginoon o sa ating Diyos. So, mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon.
yung buong buhay mo, hindi lang sa Sunday service, sa trabaho, sa pamilya. Yung ito'y nagbubunga sa mabuting gawa, yung lahat ng mga ginagawa mo, and to please yung sa ating Panginoon ay yung fruit, yung makakita sa gawa mo, hindi lang sa salita, kundi sa buhay. At yung growth po, yung pong sa karapat-dapat, kalugod-lugod, sagana sa uli ng mabuting gawa at lalawak yung pagkilala sa Diyos, ay mas makikilala mo siya habang sinusunod mo ang ating Panginoon. Amen po. Halimbawa, example po doon yung sa integridad ng maliit na bagay. Halimbawa, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng tela kay Pastora Tese. 150 yung 150 yung isang yarda. Tapos nagbigay ka ng 200. Akala 500 yung pera, sinuklihan ka ng sobra. So, sasabihin mo, ay, swerte naman. Wala namang nakakita. Sige na, hindi ko na sasabihin. Pero sa mata ng Diyos, maliit mang bagay, yun ay 24 hours, di natutulog ng ating Panginoon. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Di po ba? So, kung hindi mo masosoli yon, ay hindi mo napiplease yung ating Panginoon. Sa maliit na bagay, nagkakasala ka na. Lalo pa kaya pag dumating yung malaking bagay. Baka masilaw ka na doon, lalo ka lang mapapahamak. Amen po? O kaya sa attitude, sa trabaho, walang dito, walang tatamaan. Halimbawa, pagod ka, toxic ka na sa trabaho. Wala ka ng gana. Minsan, naboboring ka na. Kaya gusto mo nang, hindi ka na hindi ka na makapagtrabaho, naiinis ka na sa boss mo. Kaya minsan, napilitan mo na, ayaw mo nang pumasok. Na de-depress ka na, na-stress. Pero intindihin mo na lang, yung trabaho mo, hindi lang para sa boss mo, kundi sa ating Panginoon. Ginagawa mo yung trabaho mo, hindi para sa boss mo, para sa pamilya mo at sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Yung reklamo, gawing minimum effort na. Pero ang power to please God, ang magbabago ng puso mo. Ito'y ginagawa, hindi ginagawa para sa boss. Sa Colossus 3:23 po yon. Kaya kahit walang appreciation, nagtatrabaho pa rin ng maayos. So, halimbawa, sa mga napipili mong mga libangan, yung mga dati, ngayon ayaw mo na. Yung bang sa pamamagitan ng power to please para sa Panginoon ay hindi ka pressure, ito'y privilege. Kaya ang tanong ngayon, gusto mo bang mamuhay sa paraang sinasabi niya, anak, napasaya mo ako ngayon. Kaya tandaan natin, gawin natin sa sariling sikap yung power enabler. Amen po. So, Tese, meron pa po yung verse dito sa 1 Thessalonica, yung tapos-tapusan mga kapatid, inihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos. Na tulad ng inyong ginagawa, ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Kaya po dapat yung napapasaya natin ang ating Panginoon sa ating mga nagagawa. Yung papuri at nalulugod po siya sa ating mga ginagawa para sa Kanya. Ito po, yung sa number 4, power to serve God, kapangyarihang maglingkod sa Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8,
and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tagalog po, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ano pong ibig sabihin ng power to serve God? Yung bang pagsilbihan natin, yung ating Panginoon sa mga mabubuting gawa. Ibig po sabihin doon, ang salita ay pasaganain. Ito po ay galing din sa word na Griego, yung paraseo. Ibig sabihin, sobra-sobra, umaapaw, at more than enough. Sabi nga po ni Pablo, bibigyan kayo ng Diyos ng sapat lang para... Hindi po sinabi ni Pablo na bibigyan kayo ng Diyos na sapat lang para sa sarili ninyo. Ang sabi niya, bibigyan ka niya ng sapat para sumagana ka sa bawat mabubuting gawa. So, ibig sabihin po doon, sa lahat ng panahon, hindi lang seasonal, hindi lang kapag okay ka, doon ka lang bibigyan ng ating Panginoon. Araw-araw, walang sawa na magbibigay sa atin ng ating Panginoon. So, sa lahat ng bagay, hindi lang pera, sa oras, sa lakas, talino, sources. Minsan, pag wala tayong pera, yun ang pinaka-main, yun ang laging problema natin, yung pera. Minsan, pag wala kang pera, parang pasan mo na yung buong daigdig, di ba? Paano na kaya? Maraming kang mga alalahanin. Tapos, paano na yung mga sabi nga ni Pastor Aris, yung mga Jews, si Judith. Maganda nga yan, wala kang pera kasi hindi ka madudukutan eh. Wala ka nang intindihin, di ba? Wala kang, halimbawa, alahas. Alahas. Pag wala kang suot na alahas, kahit pumunta ka sa Divisoria, hindi ka mag-iintindi na may snatch ka. So, amen po, Pastora Tese. Amen. So, bawat mabuting gawa, ang layunin ng biyaya ng Diyos ay hindi para i-stock mo lang, para magamit mo sa paglilingkod. Halimbawa, pagod ka kapag Sunday na, pagod ka na. Sasabihin mo, next time na lang ako magse-service. Dahil pagod ako maghapon, ay isang linggo. Tapos, yung pagod din ako sa family. Pero, yung power to serve ang magsasabi. Yung power to serve ni Lord ang magsasabi na bakit may lakas ka pa? Yung pumunta ka nag-attend ka, kahit sinasabi mo sa una pagod ka na, next time na lang. Pero parang may magtutulak sa'yo na si Lord ang magsasabi sa'yo. Pero pagdating mo doon, malakas ka, nakakapag-share ka pa sa mga kapatiran, yung fellowship. Parang pakiramdam mo, yung mga naiisip mo nung una ay nawawala dahil po sa presensya ng ating Panginoon. So, yung halimbawa, yung paggamit ng talent mo. Minsan sabihin mo, hindi ka marunong kumanta. Pero kung pipilitin mo naman, kahit boses butiki lang, pwede namang yung tik-tik-tik-tik ka lang sa pag kumakanta ka. Pero sa pagpapapractice at sa gabay ng ating Panginoon, matututo ka rin. Hindi naman sa pagkanta lang, pwede ka naman tumulong yung pag-ayos sa mga ganyan, sa mga silya at sa mga paglinis-linis. Yung po ay power to serve God na rin na consider yon. Amen po. Marami pong paraan na kung talagang gusto mong mag-serve sa ating Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng pagkanta. Pwede ka mag-alaga ng bata. Alam ba, alagaan mo si Jessie pag umiiyak.
O power to serve din yon sa ating Panginoon. Yung sa mga bata sa Sunday school, yon power to serve po sa ating Panginoon. So, maraming tao ang gustong maglingkod pero napipigilan. Ang iniisip nila, wala akong sapat na kakayahan. Pero ang totoo, wala kang talagang sapat sa sarili mo. Pero ang Diyos natin ay more than enough na suportahan tayo. Amen po. So, hindi kanya tinawag sa isang bagay na hindi niya ibibigay ang power and resources para magawa mo ito. So, kaya isang tanong po, saan mo gagamitin ang sobrang biyaya na binigay niya sa iyo ngayon? So, tandaan po natin, saan mo gagamitin yung mga biyaya. Dapat gamitin po natin yon sa magandang paraan. Amen po. So, isa na lang po Pero aabot po tayo, kaya po yan. Meron pa po yung 2 Corinthians 3:6. Sabi po dito, He has made us competent as ministers of a new covenant. Not of the letters, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Sa Tagalog po, na ginawa kaming may kakayahan ng mga lingkod ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Yung titik po ang sinasabi dito, yung parang mga mga batas, Yung mga batas lang na sinusunod. Kaya kapag sinunod mo yung sa batas lang noon, makukulong ka. Kinukulong nila. Pero yung sa Espiritu, pag pag-aralan o nandun yung presensya mo na ibigay sa iyo yung Espiritu ng Diyos, ay kaya kaniyang ipaglaban. So, power to transform life. Ang salita pong transform galing sa Griego na binabago ibig sabihin metamorpho. Kung saan nanggaling po yung word na metamorphosis. Ano po ba? Diba, siguro alam nyo yung uod. Tapos, magta-transform yan ng paru-paro. Parang na-transform siya ng paru-paro. Sa Pampanga po, nung nandun kami sa Pampanga, nung mga bata pa kami, marami yan. Sa mga puno ng gayubano, doon mo makikita. Kaya pag nakita mo na yung uod, mga ilang araw lang, paru-paro na. Yung po yung pag-transform. Hindi lang panlabas na pagbabago, buong pagkakilanlan mo ang binabago. Yung power to transform life. So, pansinin po natin itong tatlong bagay na to. Yung walang talukbong na tumitingin sa kalwalhatian ng Panginoon. Ang transformation na nagsisimula sa pagtitig kay Jesus, hindi pagsubok na baguhin mong sarili mo, habang mas tumitingin ka sa Kanya, mas nababago ka. Amen po. So, binabago ayon sa Kanyang larawan. Ang goal ng Diyos ay hindi lang gawing mabuting tao ka, gusto niyang maging kamukha ka ni Jesus. Yung karakter, yung ugali, doon po tayo gustong matransform ng ating Panginoon. So, at ganoon din po sa kalwalhatian. Hindi ito instant, ito ay proseso, unti-unting araw-araw. At lahat na ito ay gawa ng Panginoon na ating siyang Espiritu. Transform po, are being transformed into His image. Gusto niya po matransform tayo sa Kanyang image, sa karakter. So, with ever-increasing glory which comes from the Lord. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kalwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin. Ito'y nababago sa gayunding larawan mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian.
sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian, hindi ito instant. Ito ay proseso. Unti-unti, araw-araw, lahat na ito ay gawa ng Panginoon na siyang Espiritu. Amen po. So, ang key point po doon, yung transform, ay hindi mo kayang i-transform ang sarili mo sa willpower lang. Ang pagbabago na tumatagal ay gawa ng Espiritu Santo. Siya ang power enabler na unti-unting inaalis ang ugali, pag-iisip at puso na kagaya ni Kristo. Halimbawa, gandang halimbawa, yung laging mainit ang ulo mo, araw-araw, lagi na lang umiinit ang ulo mo. Napakaliit na bagay eh. Hindi, si Jessie tinitignan ko. Pilit mong inaalis pero bumabalik-balik pa rin yon. So, habang mas nanatili ka sa presensya ng ating Panginoon, napapansin mo unti-unting naaalis yung ganong bagay. Hindi ka na mainitin, na minsan na maano na yung pasensya mo. Humahaba na. Dati ganyan lang, ngayon mahaba na. So, yun po yung sa metamorphosis ng Espiritu Santo. Yung natatransform mo niya, yung dati mong ugali, napapalitan na. Bawa, yung pabago-bago ng pag-iisip. Dati, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang silbi, wala kang, hindi na ako pupunta doon kasi hindi naman ako kailangan doon. Para bang nagiging self-pity, yung bang naaawa ka sa sarili mo. Pero unti-unti po yung pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, binabago niya yung pag-iisip mo. Lumalawak yung pag-iisip mo. Nawawala na yung dati, yung mahihayin ka. Pero kapag, sabi nga ni Pastora, siya dati mahihayin, di lumalabas. Pero mula nung nakilala niya yung Panginoon, at hanggang ngayon, marami na siyang na siya sa mga, marami na siyang nakakasalamuha, lalong-lalo na kapag sa pag-spread ng salita ng Diyos. Amen po? Tsaka yung priority mo, yung pagbabago. Yung dati, ang goal mo lang, gaya na sabi ko, yung sa pera, goal mo lang ay yung pera, yung mga status, comfort. Ngayon, gusto mo lang maglingkod, yung nagpapatawad ka sa mga nagkakasala sa'yo dahil sinasabihan ka, kundi binago na ng Diyos ang puso mo. So, yun po, maraming tao ang pagod ng baguhin ng sarili. Siguro, marami na sa atin na papagod na. Ganito na lang ako, para bang ayaw nang mabago yung sarili nila. Ayaw nang gumawa pa ng isa pang pagkakataon na baguhin yung sarili na. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon at makikilala mo siya, unti-unti mababago yung isip mo, mababago yung ugali mo sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon, yung Espiritu Santo sa ating Panginoon. So, ang kailangan mo lang gawin ay manatili ka sa Kanya, tumingin ka sa ating Panginoon, sa salita, magbasa ka ng mga Bible, manalangin ka, mag-worship ka. Unti-unti babaguhin yung luma na nakagisnan mo, babaguhin niya po. Kaya tungo sa kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi pa po tapos doon at yung pong pinag-aralan natin, sabi ko nga, ay hindi na mauulit yung maagang natapos noon. Marami pa. Nag-uumpisa pa lang tayo, meron pa yan. Hindi pa, marami pa yan. So, ang tema po natin ay yung taste and see the goodness of God, the power of enabler. So, binigay niya po yon, yung power to love like Jesus, para mahalin mo. Hindi pa po.
mahirap, mahalin. Yung mahalin mo, yung mga mahirap, mahalin. Power to obey God's will para sumunod ka kahit mahirap. Yung power to please God para mamuhay ka na nagbibigay kasiyahan sa Kanya. Power to transform life para maging kamukha ka ni Yesu Kristo. So may tanong po dito, hayaan mo ba ang Espiritu Santo na gumawa sa iyo ngayon? So gusto mong gawan ko ng opo. So yung closing verse po natin, yung 4:13. Meron pa po dito. Sige po. Recap po natin yung power to love like Jesus. Kapangyarihang magmahal tulad ni Jesus. Sa John 15:12 po, basahin na lang po yung mga verse doon. So, power to obey God's will. Kapangyarihan sundin ang kalooban ng Diyos para sumunod kahit mahirap. Power to please God. Kapangyarihang kalugdan ng Diyos. Colossians 1:10 and 1 Thessalonians 4:10. Para mamuhay ka na nagbibigay kasiyahan sa Kanya. Power to serve God. Kapangyarihang maglingkod sa Diyos. 2 Corinthians 9:8 and 3:6. And number 5 po, power to transform life. Kapangyarihang baguhin ang buhay. Para maging kamukha ka ni Jesus, power to transform life. So, magmahal tulad ni Jesus, sumunod sa kalooban ng Diyos, kalugdan ng Diyos, maglingkod sa Diyos, magbago ang buhay. Pero saan ang gagaling ang power na yan? Sinagot na po yan sa Filipos 4:13. So sinabi po, hindi sinabi ni Pablo na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng sarili kong lakas. Ang sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So, ayaw pong bumalik. So yun po, yung ito po yung closing verse natin, Filipos 4:13. Sabi po dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. So yun po, sakto naman po yung turo sa ni Pastora Tese. Nainip na, nahabaan siguro. So bago po tayo magtapos, tayo po ay tumayo, manalangin po ng brief closing prayer. Susundan pa rin po ni Pastora yan. So tayo po ay pumikit. Lahat po ay pumikit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Panginoong Hesus, salamat po sa paalala na hindi kami nag-iisa. Kami ay mahina, pero ikaw ang aming lakas. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng power to love, to obey, to please you, to serve, and to be transformed. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Salamat po. Bigay ko na po.